May balita tayo sa update ng NDRRMC sa death toll sa Bagyong Tino. Mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Bago lamang sa update sa Bagyong Tino, alam nyo, Jared Anthony, mas malawak pa itong paparating na Bagyong Uwan kaysa sa haba ng mainland Luzon na may dimension lamang na 740 kilometers long at 225 kilometers wide. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, higit 1,000 kilometro ang lawak nitong pinangangambahang maging super typhoon. Dahil dito, inaalerto ngayon ng OCD, hindi lamang itong Northern Luzon kung saan maaaring maglandfall itong Bagyong Uwan, kundi maging ang Metro Manila at iba pang rehiyon na maaaring mahagupit itong bagyo. Pakinggan natin ang opisyal. Simula Sabado at Linggo, mararanasan na ang masamang panahon dulot ng Bagyong Uwan. Tatahakin nito ang Northern at Central Luzon, pero sa lawak nitong mahigit 1,000 kilometro, dapat ding maghanda ang Metro Manila, Southern Luzon at iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Kaya maging alerto, maghanda at sumunod sa mga abiso ng otoridad ngayong may banta ng panibagong bagyo. Nakataas na nga ang state of national calamity sa harap ng pagtama ng uwan at tinasang pinsala o iniwang pinsala ng Bagyong Tino. Sa pinakauling tala ng NDRRMC, inilabas ngayong umaga, 152 na, 152 ang napapaulat na patay habang may 86 pang nawawala. 140 sa reported casualties ang galing lamang sa Central Visayas kung saan matatagpuan itong hardest hit na lalawigan ng Cebu. Naitala rin ang ibang pang nangamatay sa Region 6, Negros Island Region, Region 8 at Caraga. Sa press o sa situation briefing sa Camp Aguinaldo kahapon, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tinatayang 10 hanggang 12 rehiyon sa pangkabuuan ang malalatayan nitong magkasunod na dilubyong Tino at Uwan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tao lang ang